Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan mainit itong pag-uusapan natin. Richard Gomez, nagulantang at napikon. Joel Villanueva, bistado pero hindi kulong. Matapos umamin ni Henry Alcantara na kinukulit siya ni Senador Joel Villanueva sa mga budget ng proyekto, abay kontraktor ng ilan sa mga proyekto na pinapangunahan ni Villanueva ay kasama pala sa top 15 na binunyag ng Pangulo. Samantala, binaha naman ng batikos itong si Kong Richard Gomez matapos mabunyag ang 96 million unfinished flood control project at ang kagagawa pa lang na proyekto ay bitak-bitak at substandard, bagay na napikon itong si Goma at panay sisi na paninira at pamumulitika lang daw ang lahat ng ito, tulad na lamang sa kanyang kaibigan na si VP Sara Duterte. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Sa report ng Philippine News Agency, kabuang 68.84 million pesos ang nilaang budget para sa nasabing proyekto na sinimulan noong 2019. Ayon kay Alcantara, ang Top Notch Construction ang gumawa ng proyekto. Isa ang top notch sa 15 kontratista na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha umano ng pinakamalaking budget sa flood control projects. Una nang dumistansya si Villanueva sa issue ng maanumalyang flood control projects na nadiskubre sa Bulacan. Sabi ni Senator JV, hihilingin niya sa Senate Blue Ribbon Committee na masabpina para sa susunod na pagdinig ang mga naging opisyal ng Bulacan 1st District Office ng DPWH. Sa tingin ko mga kaibigan, malabo na yan na dumalo itong sina Henry Alcantara, yung grupo ni Vizcaya at iba pang mga kontraktor na talagang alam nila na meron silang sabit, no? Dito sa mga kabalbalan, lalo na dito sa mga ghost project. Kaya ito namang si Villanueva mga kaibigan, di ba todo todo tago. Basta may baho ka talaga na tinatago, nako, aalingasaw yan. Tingnan nyo mga kaibigan di ba kaya nga sinasabi natin saan kumukuha ng kapal na muka itong mga senador na to? Tapos magtatanong pa sa mga DPWH, no? Na naglabi ba ako? Meron ba akong ganyan, ganito? Tapos ito, di ba? Inamin na nga ni Henry Alcantara na mismong itong si Villanueva kinukulit yung mga budget para sa mga proyekto. Tapos malaman-laman natin mga kaibigan, no? Ito palang mga kontraktor na hindi daw kilala ni Villanueva, ayun naman pala kasama sa mga nangunguna, sa mga kumukorner ng naglalakihang bilyong-bilyong mga flood control project. Di ba? Kaya mga kaibigan, sa tingin ko, malabo nang sumipot itong mga to. Pag sumipot yan, lalo na itong si Henry Alcantara, abay gigisahin yan. Malamang. Lalo na ni Senator Lacson. Sa tingin ba ninyo, aamin yan at ilalaglag niya si Villanueva? Tapos si Villanueva nandun nakabantay, no? Nako, wala yan mga kaibigan, malabo yan. Lalo na kung bilyon-bilyon na talaga nakulimbat niyan. Baka nga ngayon, wala na sila dito sa Pilipinas. Ang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na maaring may mga senador ang nakinabang sa mga infra project ng pamahalaan. Kaya may rekomendasyon siya sa Malacanang kaugnay ng isumbong sa Pangulo website. If it's not asking too much, I would like to propose that the Sumbong sa Pangulo website be expanded to cover other infrastructure projects, hindi lang flood control. It will really help a lot because it helped us a lot. Maganda talaga tong suggestion ni Senator Lacson. Pati yung sinasabi ni Mayor Vico Soto, nila Mayor Magalong, na talaga dapat hindi lang ito yung tungkol sa flood control project. Dapat lahat mga kaibigan, di ba? Pati yung mga proyekto ng LGUs natin para mismo tayo makita natin, di ba? Tapos mga kaibigan, idagdag pa nila yung mga dokumento, yung mga materyales na ginamit sa mga nasabing proyekto, di ba? Para open din at transparent. At pwede tayong tumulong, di ba mga kaibigan, kung sakali man na may makita tayong mga red flag, at least pwede nating i-report, di ba? At mabigyan action talaga yan. Sa totoo lang mga kaibigan, kung gagawin ito ng Pangulo natin, na talagang palawakin pa yung regarding dyan sa transparency pagdating sa mga proyekto, sa tingin ko mga kaibigan, unti-unting mababawasan yung corruption dito sa ating bayan. Tapos mga kaibigan, may mga senador tayo, may mga congressman na sila yung unang bumoboses nung panahon na nilabas ni Pangulong Marcos itong mga kontraktor, di ba? Una na nga dito itong si Villanueva na sinasabi niya na wala daw kinalaman ng mga senador patungkol sa makabalbalan sa flood control project. Tapos maalala ninyo mga kaibigan, itong si Goma, abay galit na galit. Oo, at unang bumoses
nung panahon na sinabi ni Mayor Magalong na merong mga congressman na sangkot sa mga kabalbalan at korupsyon, hindi lang pagdating sa flood control project at iba pang proyekto ng gobyerno na nakikinabang itong mga congressman. Tapos anong sabi ni Goma, mga kaibigan, kay Mayor Magalong? Abay, unahin niya na muna itong Bagyo, di ba? Itong nasasakupan niya dahil ang dami daw problema. O kaya naman, pangalanan niya na itong mga congressman na ito. Kasi daw nadadawit yung mga ibang mga congressman na magagaling. Oo, at magaganda yung gawa nila na wala namang bahid ng korupsyon at kabalbalan. Sinasabi niya, mga kaibigan, na ang lahat ng ito ay paninira lang at pamumulitika tulad ng ginagawa nila sa kanyang kaibigan na si VP Sara Duterte. Pero ito, mga kaibigan, tignan nga natin kung paninira nga lang lahat ito. O mayroon ba kayong parang nakikitang palatandaan na may anomalya ang pagkakagawa ng proyekto dahil mabilis na sira? Mga kaibigan, di ba? Yung tanong pa lang dito may paninira ba dyan? Ang nakikita natin, sira-sira na proyekto ni Richard Gomez. O, di ba? Actually, no, itong proyekto na to ay hindi pa to na turn over. Pero sa base sa nakita natin, according to the result of our evaluation and assessment from our engineering office, ay ang mga bakal, maliban sa maliit, napakalayo ng agwat ng isa. Hindi talaga para sa akin, napaka-substandard. At isa pa to, kailangan makita natin kung nagkaroon ba sila ng seat files kasi bakit biglang bumagsak yung isang parte, around siguro mga 23 meters or more, mahigit pa ang bumagsak. At nakita naman natin sa mga bato na ginagamit instead of heat-sized boulders ay napakaliit. Kaya kahit naman hindi pa, the issue is hindi pa na, kahit naman ang project ay hindi pa natapos, pero kailangan natin na matapos ito na maayos. Kaya mas maganda na hindi pa natapos na ma-check na natin kung pwede bang ituloy o kailangan bang may ayos. So Mayor, hindi pa pala napakinabangan. Actually, yung project na yan ay andyan na. Mayroon ng portion na tapos na siya kasi dalawang proyekto yan. Ang dalawang phase, tagpo 48 million ang isa. Nako. Yung itong natapos na medyo almost done na ay ito yung bumagsak dun sa bandang unahan, another 48 million na naman. At hindi lang ito, mayroon pang isang project din dito na 96 million na inumpisahan pero hindi rin tinapos. Grabe, mga kaibigan, ang kakapal ng mukha. Talagang humirit pa talaga no, ng 96 million. Tapos wala naman palang napala. Yung mga kababayan natin. Tayong lahat na nagbabayad ng tax. Pinapayaman talaga natin itong mga walang yang mga politiko at mga opisyal ng gobyerno. At dinadala lang talaga sa puro kabalbalayan na proyekto. Ang kakapal na mukha ninyo talaga. Hindi tinuloy ang isang proyekto na to, isang flood control din. Opo, pero Mayor, di po ba dapat nag-check din ang LGU sa development ng mga ganyang klaseng Una muna proyekto? siguro, alam ba ng LGU na may Ayun ganyang nga, itatayo? oo, humingi ba ng permit? Humingi ba ng permiso? Na-coordinate ba sa LGU yan? Actually, ito ang isa sa mga problema namin dito. Lahat ng mga proyekto ng DPWH ay makakatanggap na lang kami ng yung mga proyekto nila tapos na, may mga binibigay sa atin na letter from DPWH pero na yung proyekto inumpisahan na, hindi nagkaroon ng coordination, hindi nagkaroon ng consultation, hindi naman lang tayo tinatanong kung itong mga itatayo nilang proyekto ay base doon sa nakalagay na priorities natin para naman makatulong tayo. Actually, walang kinukuha kahit man lang building permit o mga dokumento na nagpapaalam sa atin na mayroong ilalagay ang DPWH sa isang project dito sa ating bayan. Lahat ng mga proyekto ng DPWH actually ay walang coordination at walang consultation dito sa local government unit ng Batangas. Pero sino ang nagdesisyon na maglagay ng proyektong ganyan dyan sa area ninyo? Kaninong Lagot ka ngayon. Kaninong proyekto yan? Kay Congressman? Pondo to ng ating ng congressman ng 4th District, pondo ni Congressman Richard Gomez kasi Lagot. Matapang din tong mayor na to, no? Diretsahan talaga pinangalanan proyekto ni Congressman Gomez di ba? Kaya galit na galit itong si Goma, mga kaibigan. sa distrito to, galing sa kanya at nagkaroon pa nga to ng groundbreaking. Actually, itong proyekto na to
itong nasira, inumpisahan to last February ang construction implementation. Mayroon tayong interview sa isa sa mga engineers kahapon. Sinasabi niya na last February, actually nakita natin last February inumpisahan nila yan. Nagtataka tayo bakit wala man lang coordination sa atin. Then March 27, nagkaroon sila ng groundbreaking sa ginawang ano na yan, ginawang project na flood control. Okay. Pagkatapos during groundbreaking nandoon si Congressman Richard Gomez, nandoon lahat ng team nila sa politika dito sa bayan namin. May mga kasama pang kandidato na iba, naka-uniforme ng campaign shirts nila, na groundbreaking at saka parang ginawang kampanya. Actually, that was a campaign period time. Kaya isa yun sa mga insulto namin kasi sa amin, sa local government unit ng Matagog. Kahit man lang hindi inimbitahan yung politiko, sana man lang isa sa mga empleyado namin from engineering office, from municipal planning office ay nandun. Pero dahil Kaya siguro galit na galit mga kaibigan talaga itong si Goma, no? Talagang may resibo eh. Oo. May resibo. Pinagmalaki pa talaga ni Goma, mga kaibigan, yung flood control project, di ba? Pero kakatapos lang, yung iba hindi pa nga tapos-tapos, yung ibang phase niyan, abay eto bitak-bitak. Oo. Watak-watak na mga kaibigan, no? Galit-galit na yung mga pundasyon ng mga flood control project. Tapos itong si Goma, mga kaibigan, pikunin. Sinasabi niya paninira lang daw. O, di ba? Anong sabi niya sa kanyang post, mga kaibigan? Alam na meron daw nagkukumpas. Alam na ginastusan daw. O. Tapos sabi niya, ayos gastos pa more, mga ungas. Ang sabi naman natin, mga kaibigan, abay bulsa pa more, mga ungas. Di ba? Ay nako talaga. nandyan na po yan, yung proyektong yan na ginastusan ng pera ng bayan, Totoo. ay mapapakinabangan ba ninyo o hindi? Actually, mapapakinabangan namin to. The problem is, kung mapakinabangan man natin hanggang kailan, ay nag-uumpisa pa lang yung construction, sira na. Real talk malala eh. Kaya galit na galit at pikon tong si Goma sa'yo, mayor eh, di ba? Totoo naman kasi, real talk na mga kaibigan. Kakagawa pa lang, di ba? Tapos ganito na. Bitak-bitak, substandard talaga yung ginamit. Tapos, ipinagmalaki pa ng ating butihing congressman, ang ating kagalang-galang na si Richard Goma Gomez. Oh, di ba? Pinagmalaki pa niya nung groundbreaking. Ito yung proyekto namin, flood control project. Yun pala mga kaibigan, no? Palpak, no? Imbis na sana itong si Goma magpaliwanag kung ano ba yung nangyari dyan. Abay, eto. Tapos anong sabi niya? Gastos pa more, mga ungas. Oh. Totoo naman na ang gobyerno natin ay gumagastos para sana sa mga proyekto na ang makikinabang ay taong bayan. Pero hindi eh. Kaya imbis na gastos pa more, mga ungas, talaga naman mga kaibigan, bulsa pa more, mga ungas. Diba? Tapos mga kaibigan, sasabihin lang lagi ng mga politiko na ito kung sila man ay nako-corner at may mga lumabas na mga kabalbalan sa mga lugar nila, sa mga distrito nila. Diba? Sasabihin lang sa atin, ang lahat ng ito ay paninira lang. Ang lahat ng ito ay pamumulitika lang. Imbis na magpaliwanag kung anong nangyari, saan nga ba talaga napunta yung mga pondo ng bayan, abay puro ganito mga kaibigan. Ay nako talaga, ang kakapal na mukha. Oo. Kaya naman mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.